Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asario Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ay nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara Asario upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, kaya ako medyo natatawa sa intro pa lamang. Paano kasi yung kabobohay ng mga bashers, isa sa ating pag-uusapan yan. Lakas kasi nila makasabi sa atin ng BOBO, sila pala yun. Diba? Nakakatawa lang. How ironic. Anyway, bukod dyan, pag-uusapan din natin kung saan pala tumungo ang Kim Pao after po nila mag-jogging Sunday. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So, simulan nga po natin ang ating chikahan ngayon sa pagbabasa ng ilang komento mula sa ating taga-subaybay. At unahin na natin ang comment ni Ma'am Erlinda Miguel. Ayon kasi sa kanya dito, saan ba mapupunta kapag binigay sa charity ang proceeds ng pinagbilhan ng mga items? Diba, sa mga mahihirap din. Tumpak na tumpak kayo dyan, Ma'am Erlinda Miguel. Ayan, laksan pa nga po natin. Saan ba mapupunta kapag binigay sa charity ang proceeds ng pinagbilhan ng mga items? Diba, sa mga mahihirap din. O ayan ha, mga bashers, inulit ko na ang comment ni Ma'am Erlinda Miguel. Baka kasi hindi nyo pa rin magets. Ang lakas kasi nila makasabi na tayo po ay illiterate. Na malakas makapagsabi na mga Kim Pao fans ay illiterate. Kayong sila naman pala tong mga illiterate. Yung tipong konting comprehension lang, 'di ba? Konting comprehension lang, wala sila. Hindi pa nila magawa. Kung babasahin mo kasi between the lines, ang sinasabi ng mga bashers, mahihirap ang mga Kim Pao fans, 'di ba? Bakit hindi na lang daw ipamigay sa mga fans na katulong pa sa mahihirap? Noong unang-una doon, hindi po mahihirap ang mga Kim Pao fans, 'di ba? So, paano sinasabi nilang mahihirap ang Kim Pao Lancia? FYI, karamihan po sa mga Kim Pao fans ay may kaya, mayayaman. Diba? Professionals and mga may negosyo at pinag-aralan. Marami din pong nakatira sa ibang bansa. Kaya nga nasuportahan po ang movie ng Kim Pao even po sa labas ng bansa. Diba? Sunod naman po, ang punto nila, bakit hindi na lang daw ipamigay para makatulong sa may hirap. Kaya nga ibibigay sa charity. 'Di ba? Saan ba ibibigay? 'Di ba sa charity which is nangangailangan, which is may hirap? Nasa na ang comprehension ng mga to, ang pang-unawa ng mga to, 'di ba? Sa mga nagsasabing illiterate ang Kim Pao, mukha pong nag-bounce back bigla sa inyo para batikusin niyo si Kim Chiu sa kanyang ginagawa. Dun pa lang sa ibibigay ni Kim sa charity, hindi ba pagbibigay yun sa mga nangangailangan? Hay nako, kung makarating man kay Kim Chiu, etong mga ngaw-ngaw ninyo, panigurado ako na natatawa na lamang po iyon sa mga pangbabatikos nyo po sa kanyang magandang kinagawa. 'Di ba? Kaya mga fans ka natatawa na lang sa inyo, si Kim Chiu pa kaya. Anyway, dumako po tayo naman sa next comment natin. Mula po ito kay Ma'am Visitasyon de Guzman. Ayan, na-excite kasi ako magbasa kaya nabubulol ako So, ayan, sabi niya dito, wag naman tayong mag-demand sa Kim Pao. Kung ano ang plano nila sa pag-amin sa kanilang relasyon o sa kanilang kasal. Mag-antay lang tayo kung tunay nga kayong fans, no doubt sa relationship nila. Kahit di man umamin, kita naman sa galawan nila.
just what you see is what you get. So, ayan, ang tunay na panatag at tunay na Kim Pao fan na nakaabang sa kanila. 'Di ba? Hindi na po kinakailangan pa ang verbal na pag-amin nila Kim and Paolo kasi nakikita naman sa galaw nila. Naalala ko yung first time umamin ni Chinita Princess sa relasyon nila ng ex niya. Sabi naman ni Kim, alam naman po nila halata naman, alam naman na po nila yun. 'Di ba? So, dun pa lang, sa isip ni Kim, gets na natin yung mga galawan. Ngayon, nilang dalawa ni Paolo Avellino. So, kaya naman inaasahan ni Kim na alam na natin kung anong meron silang dalawa ni Paolo. 'Di ba? Kailangan nyo lang basahin talaga ang bawat galaw nila. So, paanohan na lang talaga yan, palakasan ng paniniwala at pagkapanatag sa kanilang dalawa. Na kung ano man na lumabas na balita, doon pa rin tayo sa kung ano ang nakikita natin sa kanila. Samantala, next naman po ang comment ni Ma'am Walhati Tenedero. Sabi niya rito, huwag niyang masyadong magpapaniwala sa feng shui dahil may kaakibat na kalungkutan dahil hindi sa Diyos galing at nakakasira ng relasyon sa kapwa. Di ba malakas ang paniniwala mo kay Lord? Doon ka na lang kumapit. Hindi ka maliligaw, hindi ka pababayaan sa kapahamakan. So, ayan, a gentle reminder ni Ma'am Walhati Tenedero kay Kim Chiu. Wala naman pong masama, di ba? Dito sa kanyang comment, it's not against to Kimi, but isang reminder, di ba? Bilang isang na rin, kumbaga nanay, ganyan na nagmamahal kay Kim Chiu. So, ayan. At the end naman, kay Kim pa rin po yan. Kay Kim pa rin po ang desisyon. Parang mga magulang natin, di ba? Binibigyan tayo ng payo, pero nasa atin pa rin ang atin pong desisyon at ang mga magulang natin na kahit naman po sawayin natin, nandyan pa rin po nakasuporta at nagmamahal. So, naniniwala ako si Ma'am Walhati Tenedero na patuloy man pong maniwala si Kim Chiu sa feng shui, hindi po mawawala ang pagmamahal at pagsuporta kay Kim. Ganyan ang tunay na nanay at nagmamahal. Pero yung paalala, yung mga ganito, reminder, nandyan pa rin and tandayan ng pagka-concern. Samantala, dumako naman tayo sa ating update ngayon tungkol sa Kim Pao. So, yung Sunday, this is the first time na makita nga po natin na magkasama muli mag-jogging sila Kim and Paolo. So, back to jogging nga po sila nung Sunday. Pero alam nyo po ba na meron tayong nasagap na balita na after nila mag-jogging, ang Kim Pao ay diretso po sa pag-gym. Yes po, nag-workout po ang Kim Pao. Nag-workout ang mag-jowa after po nila mag-jogging. Grabe naman nga, sinulit nila yung Sunday. Ilang Sundays din kasi na hindi sila nakapag-workout at nakapag-jogging. So, ang source po ay mula kay Pitik ni Pet. So, siya rin po ang nagbigay ayuda sa atin na back to jogging muli ang Kim Pao. So, the day din po na noon, 'di ba? After mag-jogging, ito po ang kanyang post. Healthy lifestyle talaga mag-jowa. After ng jogging, gym naman. So, ibig sabihin same day. Nung Sunday din, nag-gym naman ang Kim Pao. And nakakatawa yung kanyang caption, hindi ba? Na healthy lifestyle talaga ang mag-jowa. So, ayan na nga po. Abay, talagang dineklara na. Charot. Pero, nakakatawa na talagang sinulit po nila yung kanilang time nung Sunday. So, yan po ang balita mula kay Pitik ni Pet. Pwede niyo pong dalawin ang kanyang account to be sure. Pero, eto pa lang, natutuwa na po ako. Kasi same day din po yan Naniniwala po ako na bago lang po ito. Na bagong, lang po yan.
update sa Kimpaw. So, yun lang po muna guys, ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa nating chika tungkol sa Kimpaw. Marami pong salamat.